good morning sa mga boss natin dyan ngayon. Unang araw para sa linggong ito. Kaya naman samahan niyo kami sa loob ng isang oras ng punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules. Good morning. And, Morning. Welcome back, Jules. Galing Thank you ka so ng much. Boracay. Isang Valentine sa Boracay. Mabuhangin. Eh si Audrey, kamusta ka? Okay naman. Nasa school, tsaka maraming racket. So nag-school. Ako nag-work ako nung Valentine. So maraming salamat sa mga taga-Taytay. Yun yung kanilang Amaka Festival. So nagkaroon ng Araw ng Pasasalamat 2015 kung saan nagsama-sama ang mga different celebrities and of course yung mga taga-Taytay. Parang bilang pasasalamat yung araw na yun. Wow, malapit sa amin yan, Taytay, Barangay Dolores. Doon nakatira yung best friend ko si Jorel. Hi, Jorel. Hi, Jorel. And of course, thank you kay nila Tony and Alex Gonzaga. Isa sa mga talagang nandun sumuporta dun sa daddy nila. Anyway, ayan na syempre importante rin pong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues ngayong umaga. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment. Okay, una sa ating Teka Moment. Mukhang matutuloy na nga yung mega fight between Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. kung saan pinirmahan na ni Manny Pacquiao yung kanilang agreement o yung kanilang dokumento na nagsasabing maglalaban sila by May 2nd nga sana. Sa may Las Vegas nila gagawin. Sa MGM Grand sa may Las Vegas sa may USA. Ang hinihintay na lamang ay yung pirma Ni Mayweather. Mayweather. Ito yung nagkakahalaga ng 10 billion pesos lang naman. Wow! So yan ang nakasaad sa kontrata kung saan both parties nag-agree. Ngayon, ang hinihintay na lang yung pirma ni Mayweather. Pero sana naman wala na siyang tatanggihan dito dahil mukhang lahat na ng gusto niya ibinigay na ni Pacquiao. And we are all very excited for this fight. Kung matatandaan, nakita sa laban ng Miami Heat sa NBA, tama? Si Mayweather at si Floyd Mayweather. At after noon, nagkaroon sila ng isang oras na meeting sa suite ni Manny Pacquiao. Sa suite ni I'm sorry. Ni Manny Pacquiao. Pinuntuhan nga siya personally ni Mayweather. At isang oras sila nag-uusap doon. At sabi ni Pacquiao, according sa kanyang mga interview sa radyo, na itong si Mayweather daw ay mabait na tao naman daw. Unless, nag-iiba daw ang ugali ni Mayweather. Ang observation lang to ni Pacquiao to. Kapag nandyan na yung kanyang mga tauhan, parang nagiging bossy na. Si Mayweather. Yun ang observation lang ni Manny Pacquiao. Pero again, everyone's hoping na matuloy na itong laban. At yung official daw na announcement for the laban is manggagaling mismo sa kampo ni Mayweather. Kasi again, yung signature na lang ni Mayweather hinihintay. At nakapirma na si Pacquiao, tama ba? Ipin nyo kung matutuloy ito, ito yung talagang uukit sa kasaysayan na pinakamayaman na boxing event. Ito yung malaki yung kikitain ng mga boxing. Richest boxing history. Okay, so ito naman, bukod kay Pacquiao Mayweather fight, pag-usapan naman natin. Before kung maalala natin, MERS-CoV, yan ang mga talagang tinitingnan natin at pinag-iingat ang lahat, hindi lamang ang mga Pilipino, kundi sa buong mundo, pati na rin yung mga Ebola virus. Maraming mga lumabas na iba't ibang sakit. Pero ito, particularly, ito pong MERS-CoV, sa isang flight po na Saudia Flight 860, kung saan out of the 220 co-passengers ng isang same flight as the Filipina nurse found positive with Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV. Ito nga po ay na-track down na po nila ang 126 kung saan 86 po dito ay nagresulta na negative. So good news yan. Pero syempre may mga iba pa rin mga inaantay pang mga co-passengers itong Filipina nurse na ito na kung saan ay sila ina-encourage na magpa-test, titingnan kung sila ay negative or positive sa MERS-CoV. Kung maaalala natin, just to refresh our memory about sa symptoms po ng MERS-CoV, ito po yung mga flu-like conditions like cough, higher than 38 degrees ang lagnat, difficulty of breathing, and diarrhea. So, pag tayo po ay nag-travel, tulad ko na nag-travel ako, meron silang ibinibigay na sheet sa'yo, information sheet, kung saan bibigyan ka ng mga information about MERS-CoV and Ebola. So, may incubation period kasi na tinatawag. So, kapag sa MERS-CoV, para maging safe ka, meron 14 days na incubation period, while with Ebola, 30 days. So, kapag nalagpasan mo yun, safe ka. Pero wag na po natin antayin yung incubation period
magpa-test na po tayo kaagad para malaman natin if we are positive or negative dito po sa MERS-CoV. Oh, again, kanina nabanggit mo na nga, Dayan, no, na out of 8, yung sa 86, so cleared na. Tapos sa first round kasi ng test ng MERS-CoV, may 11 doon na medyo hindi nakapasa. Sa second round, nakapasa na naman yung 11, pero hindi, 13 yung hindi nakapasa sa first round. Second round, 11, negatibo. Dalawa So there na are different stages silang dadaanan. oo. Dalawa yung hindi pa clear. Yung isa po doon, MERS-CoV suspect. Yung isa naman is patient under investigation. I think dahil sa kanyang x-ray. Kaya May lung hindi pa. problem siya. May pwedeng probable case or probable Cause. na siya po yung isa din. Pwede din siya maging positibo sa MERS-CoV. Actually, sabi ng DOH, dapat daw po ipagdasal itong nurse na ito dahil buntis. Para din sa health ng kanyang baby na, sana maging healthy din yung baby niya. At also, ito pala kasing Filipina nurse na nagtatrabaho sa Saudi, recently, meron isang pasyente na may MERS-CoV. So, baka nahawaan nga siya ng pasyente nila sa kanilang hospital. So, again, sana pagdasal din natin yung kabutihan, hindi lang nung nanay, nung nurse, ng Filipino nurse, but also yung baby na kanyang dinadala. Alam nyo nga, nung umuwi na ito sa kanilang lugar, itong Pinay nurse na ito, medyo na-alarma din yung mga taga doon at yung iba hindi pinapasok yung kanilang mga estudyante at nagkakaubusan na daw ng mask. Medyo nagpanic din yung mga kababayan natin Saan doon. ba siya nakatira? I don't know kung tama ako, no? Pero San Pedro, San Laguna. Pedro, yata. Laguna. Pero sinabi nga ng DOH na wala naman hindi itong makakahawa. Oo. At ipagdasal na lang din na sana natin na mahahanap ng pamahalaan sa patuloy na aksyon ng ginagawa ng gobyerno yung mga iba pang mga nakasakay doon sa may aeroplano. Alam mo nagiging problema, according sa DOH, hindi lahat ng mga passengers ay nag-fill up doon sa binabanggit mo kanina na information sheet. At minsan, iniiba pa nila yung information na inilalagay nila doon. Tumatakas pala yung iba. Hindi naman Pero alam tumatakas, mo, ayaw Hindi lang nila paabala. disclose lahat. Sinabi rin ni DOH spokesperson na Dr. Lyndon Lee Suy na yung mga tao, wag nilang masyadong, syempre takot sila, nagpapanik, di ba? May emotional stress din kasi na nabibigay yun dun sa pasyente. Kasi sinabi niya na hindi naman niya ginusto yung sakit. So might as well, let's just help her get through this kasi nga mahirap din yung pinagdadaanan niya. So Alright. again, prayers for the Filipina At nurse. syempre para sa ating huling teka moment, usaping health pa rin ito. Babahagi ko lang ilan sa mga details na nakuha ko mula sa Boracay. Yung Talk Health Workshop na dinaluhan ko in behalf of PTV. Alam nyo ba na para sa lahat ng mga smokers, na ilang mga datos para sa lahat na sa mga smokers sa Pilipinas, sa 87,600 ang namamatay pala per year dahil sa smoke-related Wow. So do you cause. smoke, Junes? Well, Oo. okay. Hindi Tapos, yan hindi tayo nagsismoke. nagsismoke. Yes. 240 per day. At saka 10 people per hour at 1 per minute ang namamatay sa Pilipinas lang yan. At sa buong mundo naman, 5.4 million a year at 1 dies per second. So, ganun kalala na ang, kumbaga, pandemic na to or epidemic na to worldwide. Kasi isipin mo, per second ngayon na nagsasalita tayo, isa ang namamatay dahil sa smoking-related issues. At 80% pala sa lahat ng mga smokers ay kabilang sa low at middle income countries. So, ito yung mga bagay na kailangan natin malaman kasi, syempre, medyo kailangan natin ng datos para malaman natin kung kailangan na ba natin tumigil sa pagsusmoke. Dito naman sa Pilipinas, sinasabi ng Philippines at Thailand na ilan lamang sa mga bansa na nangunguna sa pagsasagawa ng mga aksyon para i-restrict ang tobacco interaction. At lastly, sinasabi rin na inaabangan na lang dito sa Pilipinas itong graphic health warnings. Kumbaga sa lahat ng mga smoking packs, di ba? Sa ibang bansa may mga Sa lungs. Singapore. Lahat may mga ganon. Kasi ang medyo may... Papakita yung mga causes, yung mga pwedeng maging Dito sakit. kasi text lang. Kasi may double standard pala na meron sa Pilipinas na tayo pala yung nagpo-produce nung sa ibang bansa. Pero dito mismo Para wala. So yun matakot yung na kailangan sila. natin Hindi ba nag-work yung abangan. syntax? Well, it's quite early to say kung nag-work siya kasi 1 year pa lang. Pero yun yung kailangan natin abangan siguro in 1 to 2 years. Not only pa. that, dapat malaman din ng mga viewers natin out there, yung second-hand smoke, yan ang pinaka, masabi nga ng mga doctors, mas malala yun kasi mas mabuti pa daw yung nag-aano kaysa yung mga nakakalahap. Tulad ko, second-hand smoke ako lagi at mas prone po ang babae sa lung cancer. Even third hand. May third hand din. na. Alam nyo, Talaga? at sa damit. Kahit nga lang daw yung pagpunta nga sa bar, yung sa hair at saka sa damit, pag na third hand. Maski doon sa may kwarto pag dumikit ito sa dingding. Pero Yes.
Nagmahal na nga yung mga major brands ng sigarilyo, pero ang problema kasi yung mga mura, Pumasok naman. Oo, yung totoo. So, abangan natin lahat ng mga detalye dyan. Kaya naman mula sa ating Teka Moment, mga boss, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong Workday Monday. Unang-una, pag-uusapan natin mamaya itong TESDA Video Making Contest. Gayun na rin ang mga dapat tandaan ngayong Year of the Green Sheep. At pag-uusapan din natin ang mga unwanted viral videos. Paano nga ba ito iwasan? Nako, ito naman, mapapanood din natin ang ASEAN TV, ETC at ang I Love My Culture. At syempre, maaari nyo kami mapanood via live streaming ptv.ph. Maaari nyong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!